ginagamit na rin po silang remittances. Dati hindi po siya ginagamit na remittances, pero ngayon ginagamit na rin siya. At marami na pong mayamang bansa, katulad po halimbawa, Russia, pupunta sila halimbawa ng Middle East, bibili sila ng oil. Alam naman natin ang problema ng minsan, di ba, yung pagtaas ng oil, di ba, nagpapalaan ng inflation. So yun po yung ibinibili ng oil, di ba? So dati, ang ibinibili nila US, yung parang yung kanyang US bank, kinonect niya dito sa crypto apps. Ang tagal ng clearing, no? 11 days bago na-release. Simply because systematic sila at mayamang bansa sila. No? So tayo hindi pa. Alam niyo maganda, kaya ko sinasabi, advantage pa rin tayo. Marami pa rin opportunity sa Pilipinas kasi nga, hindi pa tayo masyadong nakakagawa. Advantage natin yung bakit? Nakakagalaw ka ng maluwag na hindi kayo inihigpitan, na hindi monitor lahat ng gawa mo. Samantalang, kung nasa mayamang bansa ka, lahat po yun. Pati bangko mo, kunting galaw mo, please, check mo muna yan. Diba? Eh tayo dito, walang malaya. Kahit ano-ano lang yung transaction mo dyan, walang pakialam. Kung minsan, napag-report ka ng bangko, simple lang, i-update mo lang yung bank mo. Hindi dahil sa kung ano pa. Kasi yung mga declaration natin, sobrang liit. Pero pag nilakihan mo yung declaration mo sa bank, wala rin pakialam sa yung bank. Kasi chinecheck lang nila kung saan galing yung pera mo. O, kaya yung iba natatawag sa bangko kasi ang declaration nila ang sahod. Kung natanong po ng marami yan, may SEC ba yan? O register ba siya sa Security Exchange, di ba? Ang sagot ko po, honestly, hindi. O, di ba yung iba natatakot? Paano yan, ati-ati? Eh, hindi pala siya register ng SEC. Eh, hindi kami mag-invest kasi hindi safe. Tama naman, may katotohanan po yun. Pero ito tanong ko, bakit ang Airbnb naka-SEC register ba sa atin? Sino dito yung nag-ubok sa Airbnb pag lumuluwa sa iba't ibang lugar? Sino dito yung gumagamit ng PayPal? So, hindi pa rin makamit yung may PayPal, yung may mga apps na kadalasan yung apps na yan, hindi naman sa atin yan. Apps yan ng ibang bansa. Pero still, ginagamit natin. Especially, kami po, lumalabas kami ng bansa, gumagamit kami ng clock. Yung mga apps na hindi natin, ano. Pero simple lang, bakit ko siya ginamit? Eh, sabi ng kaibigan ko, gamitin ko, mas cheaper daw mag-book dun. Hindi nag-book lang ako. Eh, hindi ko nga inisip, teka lang, pag nag-book ako dito, baka mamaya. Hindi makuha, baka pagdating ko dun, wala akong hotel. Hindi ko na inisip. Kasi yung kaibigan ko, reliable naman eh. Matino naman yung pag-iisip. So, nag-book lang kami. Kung nag-book ako, nagbayad ako, try kami. Hindi ko inisip kung ang pera ko, wala. Basta nagbayad ako. Basta pagpunta ko ng Hong Kong, alam ko may hotel ako. Eh, salamat. Hindi nga ako nag-check kung saan nanggaling yung apps na yun. Yun lang yung point ko. So, madalas tayo mga Pilipino, kapag mayroong apps na hindi natin kilala, especially about sa investment, isa lang ang tanong natin, may SEC ba yan? Ako, pag walang SEC, ayoko rin dyan. Pero unknowingly, GCash meron po yan, Philippine ano po yan. Unknowingly, marami tayong ginagamit na apps. Hindi naman nga natin chinecheck kung saan nanggaling. Especially yung mga apps po na pang mga abroad, mga pang-book. Hindi po yan dito sa atin. Pero still, nag-exist. Ito tanong. Eh, paano yan? Sister Abby? Paano kung halimbawa mawala yung company? Sino nga habulin namin? Yun lang. Diba? Yun lang. So at least magkalinawan po tayo. Ako, very bold ako magsabi. Bakit? Ang ano ko po, dalawa lang ang lagi kong tinitingnan sa tao. If you want an investment, lahat po yan ay may risk. Tama? Sino po dito yung takot? Ako takot din ako. Pag ako sumakay ng sasakyan dati, hindi ako makatulog kasi iniisip ko mababangga. Ito totoo naman basta, di ba? Pero buti na lang, dumating yung time na, Lord, ang buhay ko sa'yo, pag gusto mong bawiin mo talaga eh. Kahit anong paraan. Kasi ang buhay po talaga, nakakatakot. Mag-drive ka, kumain ka, pagtulog mo, hindi ka magising. Risk. Ang sinasabi ko is ganito. Isa lang ang sinasabi ko, lahat ng desisyon natin at gagawin ay may risk. May is-easy yan o wala. Hindi po yung pananakot. Totoo po yun ha. Kahit anong kumpanya, sample. Sino dito yung may babuyan? May SEC ba yung babuyan nyo? Wala. Eto pa, sino dito yung may babuyan na namatayan ng baboy dahil pineste? Pineste ba? Tapos iba na nakawan. Ang tanong, nahabol nyo ba? Nabalik ba? Hindi. So, ang sinasabi ko po ganito lang. Bottom line. Ano mang gagawin natin, may is-easy o wala,
ang pinaka talaga safety sa kamay ng Diyos, doon ka magtiwala. Pero, magiging matalino ka din kung magkakaroon ka ng wisdom. Paano mo i-manage ang negosyo mo or ang investment mo. Tama po? So ngayon, pasok tayo dahil nagkaintindihan po tayo ha. Wala siyang SEC. Sabi ko nga, nasa atin ang desisyon kasi lahat naman ang desisyon natin, meron din pong kaakibat na risk. Sige po, nag-ooperate from America, sa Pilipinas or sa Asia, almost 2 years na po siya dito sa atin. Okay? So ngayon, ang pinaka-collective mission po ano oras na? Wala pa. Wala pa naman, nagle-lecture pa. Diretso lang po ako. Sige, yan. Sige. Kasi magte-trade kami maya-maya. Mamaya makaka-relate po kayo ang pinagsasabi namin. So ngayon, meron tayong collective mission na tinatawag. So meron tinatawag na Seagull. Si Seagull po, ang trabaho niya, mag-monitor. So sabi ko nga po, ang trading, hindi ko na dyan nailagay, is skills. Ako po nag-trade, nag-aral ako by myself, ibig sabihin basa, YouTube, libro, bumili ako, at dumalo ako ng seminar. Alam niyo po kung magkano yung binayad ko isang araw na seminar? 12,000. Mahal po ang tuition ng trading. Simply because mabilis magparami ng pera pag skilled ka na. Pero bumili ka lang ngayon. Binenta mo. Pwede kang kumita ng kalahating milyon. Wow, grabe naman yan, Sister Abby. Yes, ganun po ang trading. Pero, kahit ikaw ay nagtitrade ng matagal at wala kang discipline at hindi ka patuloy nag-aaral, yung kalahating milyon na mamaya, pwede wala na rin. Para siyang sabong, sabi nung iba. Actually, yung pong iba, or yung ibang mga Kristiyanong nakakasalamong ako, galit sila sa trading kasi ang tingin nila is gambling. Which is totoo din. Bakit? Depende yan sa iyo eh. Halimbawa, ako, pwede ako maging gambling. Kung una-una sugalero ako, pag pinasok ko yan, di gagawin ko din sugal. Nasa puso mo yan eh. Sabi nga ni iba, nagsusugal ka, ay hindi po, di nga ako marunong magsusugal. Hindi nga game, di ako nagigame. Scatter, hindi ko rin alam. So sabi ko, hindi ako gambler. Kasi hindi ko nga alam yung mga yan. May mga apps na game na mga pera, hindi ko po pinapasok. So sa trading, talagang may pera, marami. Lalo na pag skilled ka na, professional ka, at the same time, meron kang tinatawag na discipline and patience. Sabi nga kanina ni Ronald, walang biglaang pagpapayaman. Proseso pa rin kahit kumita ka ng malaki. Kasi kunwari, binigyan ako ni Lord ng pera ngayon, kalahating milyon, iwaldas ako. Sa tingin nyo, nasa na yung kalahating milyon? Wala na, di ba? So, it's about discipline or magiging good steward. So, balik tayo ngayon. So, si Licob Seagull, siya yung nagtitrade sa atin. Ang trabaho niya, magbantay ng ekonomiya, bumataas. Kung nakikita niyo po yan chart, ito. Ang tawag niya, candlestick, di ba? Sa trading yan. Babataas, no? Sila yung may analyst. Kumbaga, kung nag-aaral ako, sila naman yung may nag-aaral. Sila yung nagbabantay. Yun, ganun yung trabaho ni Licob Seagull. Ngayon, si Riscoin, ang trabaho naman niya, mag-trade dun sa apps. Siya yung ginagamit natin pag-trade. Kasi marami pong klase ng apps. So, si Licob Seagull, siya yung broker. Si Riscoin, siya yung apps. Tapos, tayo naman, ang tawag sa atin ay investor. Tapos yung government, di ba, sa USA, doon naman sila nagtatak. So, apat. Nakita nyo, merong investor, meron yung apps kung saan ka nag-trade, merong broker, yung manager niya, or yung tinatawag natin financial broker, at the same time, merong tinatawag na, tawag dito, investor. Yun. So, apat. So, in short, kailangan po nag-work together yun, no? Tayo. Ayan, sige lang. So, nag-work together po yung apat. In short, yung apat na yan, dapat may tinatawag na harmonious, no? O harmony. Pag hindi na po yan maayos, posibleng mangyari bankruptcy. Wala yung pinag-aiba sa negosyo natin na minanage na hindi natin na-manage sa maayos. So sabi nga ng marami, ma'am, paano yan? Nawala yung company, scam. Lahat ba nang nawalang kumpanya, scam ang tawag? Di ba hindi? Nabawa po yung kanting ko ngayon, wala na. 2 years nag-ooperate. Hindi po yung scam. Totoong may kanting kami at naka-register. So balit, I decided na tapusin, isara. Ayoko na, napagod. No? Nakailang beses na ako ng kapital. Pero kung ang kumpanya nagtagal na ng taon, hindi na sila scam. Paano sila nawala? Dalawa lang. It's either na bankrupt, dahil may mismanagement, or talaga namang may kumpanya pero nag-declare ng bankruptcy tapos itinakas yung pera. Hindi siya scam.
Kasi ang scam, parang bigla lang siyang naghalong, parang di ba, ang kung si scheme is parang, kunwari, yung pera mo, pinasok mo, tapos pumasok siya, binigay sa'yo, parang gano'n. Ang totoo, wala naman siyang product, wala siya talagang ginagawa. Parang wala siya pinagkakakita ang pera, yung pera mo lang kinukuha niya, tapos yung binibigay din sa'yo, yung pera ng tao. Ganun po mag-work ang scam. So kaya alisin po natin sa isip natin na pag ang isang company na wala scam na, hindi. Ang dami-dami sa JPAM mga negosyo, noon meron, ngayon sarado na. Hindi sila scam, nagsarado lang kasi hindi na nila kaya i-operate. O kaya napagod na sila. Okay, next. Ayan, sige po, next na po tayo. So, 4 po yan, no? Kailangan mag-work together yan. So, yan. Ito yung sinasabi ko po, why choose us one-time investment? Mama niyan, one-time investment may pera? Yes. Sino ba dito nagnegosyo na walang kapital? Meron bang negosyo na walang kapital? I think meron. Nag-iisip ako ng walang kapital. Di ba yung mga parang middleman? Di ba? Yung parang makikipag-usap ka lang, may bibenta ka pero hindi mo naman produkto. Parang ang kapital mo yung laway mo. Di ba? Meron naman talaga, di ba? Meron eh. So, pero ang sinasabi ko, kahit may mga ganun nag-i-exist, pag sinabing investment, may capital. Pag sinabing negosyo, may capital. Ngayon, ang kagandahan po dito kay Libursigal, one-time investment, minimum 30,000. Pag nilagay mo yung 30,000 mo, hindi ka na pwedeng magdagdag kahit kailan. Okay? Ngayon, in 2 months, makaka-withdraw ka na, balik capital. Ay, Ate bakit ang bilis? Trading. Sabi ko nga po, buy, sell, buy, sell, buy, sell. Okay? Number 2, yan, 30 days money back guarantee. Ako po, from April hanggang sa kasalukuyan, papunta na ako sa 10 months. Okay. Pag kunwari, nagsali kayo, tapos ay nag-resign kayo, ibabalik po yung pera nyo ng buo, walang bawas. Sa team ko po, may nag-join mga 10 na siguro yung nag-resign. Ibinalik lang po, ismooth. Nakuha nila yung pera nila. Simple lang rin ang dahilan nila. Yung iba, wala silang tayo mag-trade. Kasi bawal dito yung hindi nag-trade. Pangalawa, yung iba naman, nabingi lang yung tenga. Kasi yung asawa niya masyadong nega, sa kanya okay. Yung asawa niya nega. Para hindi sila mag-away, yung babae nag-resign na lang. Sabi ko, it's better to resign kaysa naman mag-away pa kayo, maghiwalay pa kayo. Kaya kunin mo na lang ang pera mo. So may mga ganun pong issue. Number 3, no prior experience in sabihin required. Kasi sa trading po talaga, kailangan may alam ka. So dito, dahil nga sila yung nagmamanage, kahit wala kang alam sa trading, kahit wala kang background, kahit di mo naiintindihan, pwede kang mag-join. Napakasimple lang. Pag-download mo ng mga apps, kanya-kanya po tayong account. Tuloy ko lang. Noong mga nakaraan po, nauso yung scam patungkol sa Bitcoin kasi ang ginagawa ng Pilipino ganito, kunwari ako yung marunong. Sabihin na mga yan, kay Ate Abby, bigyan ko lang sa yung pera, ikaw na bahala. Tinakbo ng kaibigan nyo, bye-bye. Sabi ng kaibigan nyo, wala na yung pera, natalo tayo. Hindi nyo naman alam kung natalo, bakit? Nasa account ko, di ba? So dito po, binibigyan din ko, wala po rito makas-makas. Kanya-kanyang account, naka-register po, parang Gcash sa pangalan ninyo. Para po tayo kanya-kanyang account, walang bakas-bakas. Okay? And, number 4, single and single and flexible. So, nasa inyo po kung paano kayo mag-withdraw. Ako po, nung unang strategy ko, ang isang strategy, tapos nung lumalaki na yung pera, ayaw naman mag-withdraw. Sabi ko, takot kayo, ngayon ayaw nyo naman mag-withdraw. Bakit? Ang sagot lang nila, sayang. Kasi malaki na yung kinikita. Tama naman. Pero tandaan nyo po ito binibigyan din ko. Ang pinaka-safe, maging wise. Pag doble ng pera, tuloy na. Kasi sabi ko nga, there's nothing on earth na 100% guarantee na forever. Walang forever sa mundo kahit na ako pwedeng mawala anytime. Okay? So, tandaan po natin yan And, number 5, consistent. Ayan, real estate. So, return. Ito po, pag kami ako po, traders ako kasi. So, pag ako nag-trade sa stock market, pag binili ko yan, kunwari, bibiling ko siya kunwari, yung Phil Investment. Sino dito yung may alam na company na Phil Investment? Lagi ko itong example Si Phil Invest kasi, company siya na hindi pa kasi laki ng SMBC. No? Si SMBC kasi, ang isang presyo ng share niya, mga nasa 1,000. Ay si Phil Invest, ang presyo niya katulad ngayon, dahil mababa ekonomiya, bumagsak. Kapag baba na ekonomiya, bumababa din yung mga kumpanya yan. Wala siyang piso, parang nasa 0.66, ganyan, sentavo. So binibili ko yan. Pag binili ko yan, tapos pag naging, kunwari, 80, di ba ilang sentavo na yon? Binibenta ko na yun.
Eh, kaano kung kalahating milyon mo? Ilan yung kinita ko? Kaya po nung mga nakaraan, kaya sabi ni Pastor, diba nabagit na kasi, aside from this, kumikita rin po ako sa sarili kong trading. So, Sir, bili ko siya ng sir, 0.66, code na. siya ng Code na. 0.87, nasa Wala pa po. 20 centavos na yun sa akin. So, kung 100,000 yung shares ko, nasa 20% pa rin yung income ko doon. Kunwari, binili ko lang siya kahapon, tapos ngayon tumaas, bumenta ko na siya ngayon. O, di ba? Ang bilis ng pera, trading. No? So, ganun po siya. So, dito, dahil ako nag-aral, kaya ko. Pag hindi po kayo nag-aral, hindi nyo kaya, di ba? Tapos, babantayan nyo. Ito, hindi kailangan. So, lagi siyang may return naka-fix. Kasi, ginawa nila ng strategy o system. 1% per trade. 99.9 return naman siya. O, di ba? Ang galing. Lagi ko po iniisip ko kung paano nila ginawa. Pero dahil mas matalino sila sa akin, hindi ko kaya isipin. So, number 6, transparent community back result. So, nandun po sa history, sa lahat po ng may apps, alam po ito, no? Buksan natin para medyo alam ninyo sa mga hindi pa kasali. Ayan, sana mabuksan siya. Ito po yung ano, pag tinignan nyo po dito, meron po dito na trading history. Ewan ko po yung mga member natin kung hindi ko alam kung mabuksan ko lang. Pag pinindot nyo po ito, ayan, pindutin nyo po ito. Tapos, ito po, trading history. Ayan. Tapos, pindutin nyo po yan. Ayan, di ba? Nandiyan po yung mga trading history natin, no? So, nakalagay po dito yung trading history natin sa real account, 99% accurate. Ibig sabihin nun, bira po yung losses. May losses to ha, hindi 100%, kaya 99.9. Mula nung sumali ako, may losses sila 2 times. So, binabawi naman yun. Na-explain ko po kung paano. And number 7, built-in capital perfection. So, yung capital talaga is, yung 30,000 may convert yan sa crypto dollar, USDT o Tether. Hanggang nahirapan na mag-pronounce siya. O kaya token na lang. Mas madali. Token na nga lang. Tapos yung principal and demand withdrawal. So, sa pag-withdraw po, walang problema. No? Meron lang tinatawag na mag-withdraw ka na kailangan within 45 days kasi yung po kanilang strategy is copy trading by volume. So, ibig sabihin, lahat tayo nagtitrade, di ba? Pag select nila ng alauna, lahat tayo mag-trade. Pag hindi ka nag-trade, hindi na yun, kunwari, 1 million. Hindi ka naka-trade, hindi na 1 million, tama? So ngayon, dahil by volume siya, pag yung capital mo nilagay mo ngayon, bilang ka muna ng 45 days, para yung pag-withdraw mo, hindi siya masubject sa 35%. Ginagawa yun, kasi alam mo naman ng Pilipino, nakasali pa lang sa investment, sasabihin niya, pwede mag-withdraw? Parang sabi ko, lagay mo na lang sa ATM, tapos bukas withdrawin mo. Pwede. Pag investment talaga, huwag mo na mag-withdraw as much as possible para pupunta. Di ba po? Ganun naman talaga nag-work ang investment. Ngayon, dati naman, pwede kang mag-withdraw anytime. Kunwari, in 5 days, may kita na siya. Pwede mong withdrawin yung ROI, yung income. Dati po, walang 35%. Kaya nga lang, dahil ang Pilipino makulit, nilagyan nila ng ganun. Kasi parang ginagawang ATM, ay hindi nga siya ATM. Okay? Kaya pag natapos mo na yung 45 days, nag-withdraw ka, makakakuha ka na at least yung capital ng 30,000 pesos or $500 na sa 800 na yan. O, pwede mo makunin yung 300. Or kaya naman, kung gusto mo bumalik yung buong capital mo, paabutin mo siya ng 2 months, balik yung capital mo. May risk pa ba? Wala na kasi nakakontrol yung capital mo eh. Diba? Kasi bumalik na. Okay? Ngayon, paano yung mag-withdraw ko ng pangatlo? Sige na, wala na 35 kasi nakuha mo na eh. Pero the moment na ito yun, may merong mga reward system kasi kunwari po ako, meron akong reward na every 10 days, $3,000. Laki no? Wow! Sikreto po natin yun ha. So ngayon, yung $3,000 na yun, pag nilagay ko sa capital ko pwede, kasi galing sa kumpanya, hindi galing sa bulsa ko, tama? Pero pag nilagay mo yun dun sa capital, bibilang ka na naman ng 45 days bago ka kasi nilagay mo eh. Trinade mo kasi. Pero kapag hindi mo siya trinade, kunin mo, withdraw mo lang. Kaya halimbawa po sa 11, makakatanggap ako ng $3,000 ulit, withdraw ko lang ulit. Kasi bakit? Hindi ko na kailangan siyang i-trade. Kukunin ko na lang, di ba? Kasi ano ko eh, pagdating sa investment, sabi ko, bigyan mo ako ng wisdom. Kumbaga ng pagiging wise. Kasi kailangan natin yan, di ba? Kasi pag hindi, medyo, ang mangyayari kasi yung iba, pag lumalaki yung pera, gusto pang palakihin ng palakihin. Natawag doon greedy. Wala ka ng contentment. Nakikita mo yung kita ng pera, yung kinikita ng kita mo, yet, di mo naiintindihan na yung pala ay sinyales na ng pagiging greedy. At doon bumabagsak yung maraming traders. Yung mga kapatid
kailangan sila ng $20,000 in just one day. And the next, wala na yung $20,000. Wala na, nalulodi na. Kasi ganun sila. Sanay na sila talaga ng malaki. Parang hindi na sila nasa-satisfied na meron silang kita. Sabi actually ng isang mentor na dinalawang kong seminar, 3% is better than nothing. Ibig sabihin, pag may gain ka na, ito na. Diba? So, lagi kong nilalagay yung dito kasi nung natuto na ako mag-trade, hindi na rin actually naranasan ko rin kung hindi ako satisfied sa kinikita na 40,000 in one-time trading. Parang nasanay ako na parang kailangan 100,000, 200, 600,000. Mga ganun na. Kasi ganun po talaga ang trading. Okay? So, ngayon, next tayo. Yan. So, security of the risk-bearing exchange platform. So, long-term and stable. So, sabi ko nga, kahit pa long-term yan, lagi nating tandaan, no? Dito sa mundo ay may pagkalugi, no? So, kaya huwag natin masyadong tingnan yung long-term. Laging yung safety din ng ating asset. Tapos, syempre, long-term project cooperation, yung tinatawag na legal and compliant operation, diversified future return, investment, and security. So, isa lang yan. Ang pinapakita lang ng company, magtatagal kami. Sabi ko naman, okay, salamat kung magtagal kayo kasi palikinabangan natin, di ba? Pero, lagi ko sinasabi, wise, be wise. Kaya pag meron ako mga reward, withdraw, withdraw. Di ba? Next. Ayan. Sino muna ayaw natin maniwala, di ba? Sino nagsabi sa'yo gumamit ng Gcash? Yung kaibigan mo, kahit nakikita mo sa TV, di ba gagamit siya? Turuan mo mag-Gcash, gagamit yan. Tapos pag gumamit ka ng Gcash dati, hindi mo napapansin, nagre-reklamo ka, may charge. Tama? Ngayon, wala lang. Bakit? Mas madaling magbayad sa Gcash kaysa magbiyahe. Di ba? Mas madaling mag-load sa Gcash kaysa magbiyahe. Tama? So, the more na dumadami ang gamit ng apps, the more na gusto ng company yun. Kasi mas nakikilala sila, mas yung mayaman sila. Yun po talaga ang gusto ng mayaman. Mayaman sila mag-isip. Kaya ngayon, ang gusto nila, bilang pasasalamat, makilala mo kami. Kaya bibigyan ka niya ng pagkakataon, at least 6 months to 7 months, at least pakilala mo sila, isa o dalawang tao. Hindi naman kailangan na marami agad. Hindi naman kailangan na isang buwan, dapat may tawa ka. Kung hindi ka makaka-withdraw, hindi naman gano'n. So, inaasahan na ipakikilala mo sila para dumami ang user ng kumpanya. So, yun lang yun. Ganun po. Okay? So, ngayon, ano pa yung mga issue po natin na about sa company? I think na-talk ko na po yung lahat. Ay, ito pala. Sa rules and regulation. Ito po yung rules. Tandaan natin, ang lahat ng kumpanya ay may rules. Wala pong kumpanya na mananatili kung walang maayos na rules and regulation. Tama? Subukan nyo magnegosyo na hindi sumusunod yung mga trabahador nyo, bankrupt agad kayo. Di ba? So, ang rules number 1, kailangan makikipag-communicate doon sa project manager within 24 hours. Pag hindi ka nag-reply, dahil automated yun, naka-AI na, wala kang Amin na lang. ang tawag dito, wala kang kodo, hindi ka makaka-trade. Bakit? Ang tao yung higpit. Naka-AI na yun, hindi tao yun. Nakaset na yun. Bakit nga? Kasi nga po, iniiwasan nila yung mga hacker. Halimbawa, yung isa naming team nakaraan, paano kung hindi nila na-control? Makukuha yung pera niya, tama? Number 2, tulad po yung isang kasali namin, matanda na siya, pinasok yung bahay niya at 3 a.m. Mayaman po ito sa taga, ano yun? Las Piñas, no? Marikina. Lagi ako mamamalisan mo. Sa Marikina po siya, pero dahil nga friend siya nung gumawa ng condominium ko, siya, na walang pinasok, buti nga hindi sila pinatay. So, syempre, ang kinuha na magnanakaw, yung bag, kasama cellphone, pinagtitrade. Ito, tanong Ate Abby, paano yun? Nandun lahat ng pera. In-report lang namin, sabi namin, punta agad sa Smart, tsaka sa Globe, i-report para yung SIM kanya pa rin, tama? Tapos yung bangko, i-report para mag-freeze, lahat, tama? So, i-report din namin yung kanyang trading apps na i-freeze. So, hindi nakuha yung pera niya doon lahat. Nung nakuha niya na yung SIM niya, bumili kami ng cellphone, sinamahan din namin kasi matanda na to, hindi si mama. Tapos nung na-download namin ulit yung mga apps, syempre may mga password tayo, di ba? May mga isulat po yan bawal lang nakakalimutan. Kasi pag nawala, i-recover, kailangan yon. Mabuti na lang, itong matandang ito, may national ID. May e-book app. Di ba dapat i-report ko yun na wala kang ID? Hindi ka makaka-download ng app. Buti na lang, may e-book na isip ni Ronald. Ito kasi may pagka-ID ito. Kumsay po kasi ang course niyan. Sabi niya, i-download natin yung mga ID. Ayun. Nung araw na yun, na-recover namin lahat ng apps. Balik pa rin, walang pera. Trade pa rin siya.
That's why, napakahalaga ng communication. Number 3, kapag mga lugar natin katulad ngayon, may typhoon at walang internet, sinasabi yan na, kunwari, ako yung inyong team leader. Sabihin ko, ay si Ma'am Zane, si Ma'am Marie Vic, sir, wala sa dalang internet, kaya hindi siya online. Ang gagawin niya, iaano niya muna, i-hold niya yung account. Hindi ka kasali sa trading. Isiset niya kasi, pag sinet niya 1 milyon, 1 milyon. Ay since walang internet dun sa 10 membro, tatanggalin niya yun, babawasin niya. Diba? So, magti-trade lang, yung may mga internet lang. So, malinaw po tayo, kaya may rule na 24 hours, kailangan mag-return. Number 2 na rule, bawal ang multiple account. Paano nalalaman ang multiple account? One cellphone, one account, wala yung others one account. Sa bahay po namin, 6 kami. Ako lang ang nagtitrade sa Wi-Fi. Tapos sila may mga data. Pero kapag communication, pwede sila maki-Wi-Fi sa akin. Pero oras ng trading, meron silang load. Mura din naman ang load. Dati ka, nag-load ka lang doon, wala ka nang kinikita. Oo. Okay, gamitin mo na pagkita. Number 3 rules. Bawal. Kunwari ako ngayon, may pera ako. Yan, bawal na niyo ako, pero hindi niyo makukuha kasi nasa cellphone. Meron ako $6,000 dun sa aking asset. Ito po sa best lang ako ng kapital mula nung April, $600. Naka-withdraw na ako ng 1,000,000 and 159, magkano yun? 1,080,000 plus 159. Sorry. Nasa 1,200,000, kamo na lang. Tapos yung pera ko ngayon sa cellphone ko, sa asset ko, sa digital asset ko, $6,000 pa. 600 lang po yung kinapitan ko. Kasi noon may promo, kaya nag-$600 ako. Isang beses lang po yun ha. So bakit lang lumaki? Eh kasi nga po, nasa 10 months na ako. Huwag niyo muna mag-ulit na katulad ko, unti-unti lang. Alam niyo po ginawa kong strategy? Una ang kapital, doon na si Krista ako eh. Nung dumoble, ay, ang galagan. Si Krista talaga ako eh. Nung sumunod na buwan, nabawi ko ng kapital ko. Ang ginawa ko, yung 1,000 na kinita, kinuha ko yung 800, iniwan ko yung 200, naging 800 na. Nung sumunod na buwan, naging 1,000. Nung sumunod, naging 1,500. Hanggang sa na-reach ko, yung time na sinasabi ko po sa inyo, October 27, naging 6,000, tapos pinawithdraw ko ng 3,000. Kaya bumalik ako sa 3,000. So, unti-unti ko lang siyang pinalaki. Kasi nga, the more na malaki yung asset mo, yung 1% lumalaki. Bakit? Ang ating po tinitrade, 1% compounding. Ano ibig sabihin? Pag ngayon trade mo yung $500 at kumita ka ng $5, 505. Bukas, ang ititrade mo na 5.5 kasi lumaki na yung asset. Lumaki din yung 1%. So, compounding, tuloy-tuloy. Kaya akala nyo yung $500, maliit. Parang di ba dati iniisip ko, nagreklamo ako, grabe naman to, higpit-higpit, kailangan pa mag-chat, kailangan pa ganito. Tapos $2.5. Buti na lang si Lord, wow, ang yabang mo, nagtitinda ka nga ng ulam, 35 pesos, tarantawa ka na. Diba? Buti na lang talaga may mga ganung paalala sa atin ng Diyos kasi natututo kang mag-humble, di ba? So, yun. So, going back, kapag ako ngayon, sa rules, kunwari, winidraw ko yung 6,000 siya, di ba? Winidraw ko yung 5,500 kasi ang minimum is 500. Pagbabawalan dyan, as long as sa'yo naman yan, pwede. I-maintain mo lang yung capital mong 500. Ngayon, pag winidraw ko yung 5.5 ko, 5,500 kasi sinali ko lahat alilano. Kapangalan ko, imbestigahan yun. Iisipin ng kumpanya, pinautang ko yung pera ko. Oh, bawal po yun ha. Bawal yung pa nag-withdraw ka, tapos isinali mo yung mga apelyido mo. Kung gusto mong isali na hindi ka mga ama under investigation, pasalihin mo bago ka mag-withdraw. Pwede. Kasi umuutang din naman sila sa 5-6, ay bayaran mo. Diba? Yes. Para hindi ka na masubject sa question and answer. Kaya po ang gagawin ng iba talaga, kung meron ang binang magabuno, pabuon mo, tapos pag natapos na yung signal, withdraw ka, wala nang question and answer. Safe. Kasi alam niyo po ang ayaw ng company kung monopoly. Kunwari, yung isa kong team, bago nung sumali po ako ng ganito yung senaryo. Ako, kunwari, maraming pera. Eh, di ba limit na lang capital din na tinatanggap yung pera natin natin. Hindi ko sila nagtatanggap ng pera malaki, pero nasa pulang nila. Binabalik talaga buo. Okay, ang ginawa ng isang sumaling yon dahil hindi niya kasi pag malaki pera mo, malaking trade mo, di ba? Eh, hindi na tinatanggap. Pero gusto niya malaking kita, ang ginawa niya. Kunwari, kahit isang pamilya, pinagulutang mo ngayon niya. Tapos, bakit sinulutang kayo? Sisingilin ko pa kayo na? Parang 5-6. Ang ginawa niya pa, pag nag-withdraw ang bawat isa, maniningi pa ng additional. O, talino! Eto, alam mo naman Pilipino, merong crab mentality. Tandaan niyo po ito, kahit sa pamilya natin nangyayari ito, ingat kayo. Na-screenshot yung mga pagchat-chat.
Natanggal silang lahat. Bawal po yun. Nagtatanggal po talaga sila, hindi sila nangihinayang. Kasi parang, nung nakita ko sa kanila, sabi ko, sobrang higpit naman ito. Mas nung na-realize ko, ay okay na palang mahigpit, kisa naman hindi mahigpit, tas biglang isang araw, wala na sila. Ay nakikinabang ako, pero ayoko naman mangyari yun. Kaya maingat po tayo doon. So kung kayo po ay magpapautang, walang masamang tumulong sa pamilya, siguraduhin nyo lang po na yung taong pinautang ninyo, responsibilidad. Ibig sabihin, responsable. Tapos, at the same time, wala yung crab mentality. Kasi yung isa pa, pag hindi sila sumunod, kunwari, anak, sumali ka. Tapos yung anak mo naman tatamad-tamad kahit mag-reply. Wala yan, hindi makaka-train. Sayang lang. Kasi pag di siya nag-reply within 24 hours, wala siyang train. Di ba? Tinatanggal, automatic po yun nagko-close. Kasi nga naka-AI siya. So, kailangan talaga sumusunod siya at the same time, ay makikipag-cooperate siya. Kasi pag hindi rin siya kita. Kasi nasa sabi nga, alam niyo po yung goal ng company or ang motto ng company, more work, more income, more work. Ibig sabihin, nakikita niya kung sino masipag, yun talaga yung nire-reward niya palagi. Ito pa, additional reward. Every time na makapagpapa-join po kayo, additional na lang po ito reward. Kumbawa si ma'am nag-join sa akin. Meron po tinatawag na meal reimbursement. Pag nag-join siya ngayong araw, magpapadala lang ako ng picture na kumakain kami. Kahit paano kumain pa kami ng New Year, pwede naman yan eh. Pwede naman yun kasi hindi na sila technical. Kasi ikaw naman yung libre, di ba? Dati kasi technical masyado. At saka resibo yung totoo. Kasi lahat po ng lakad namin noong April, believe me or not, lahat po reimbursed, pati gasolina. Kaya ko siya ginawa. Saan ka naman nakakita na kumikita ka, habang kumikita ka, pag tinuturo mo yung kumpanya, may budget ka, hindi mo masaya? Eh kaso nga po, ang mga Pilipino, abusado. Mula nung September, binago. Dati kami na Ronald, pag nag-reimburse kami sa isang araw na labas namin, 15 mil. Tapos binabalik ng kumpanya, ayaw na sumali. Kasi nga gusto nilang makilala. Eh binago nila dahil wais ang Pilipino. Akala nila mawawais nila ang kumpanya. Ito. Ngayon, ang ginawa nila ganito, yung meal reimbursement, the moment na sumali si Ma'am, kaya ngayong araw, pag sumali si Ma'am, bibigyan ako ng $30. Kahit ang kinain namin halagang 100 pesos, ibibigay niya pa rin $30. Bakit? Ang gusto niya, sa susunod na may kausapin ka, may budget ka na. Ikaw na mag-budget, ikukubusin mo, problema mo yan. Huwag mo sasabihin na, sir, wala akong pamasahe, kaya di ako makalabas siya, Rika. Kasi sabihin, binigyan na kita ng $30 eh. So kung halimbawa, kumain tayo, sabay-sabay tayong kumain. Si Ma'am lang ang nag-join ngayon. Tapos bukas si Sir, yun pa rin yun. Isa pa rin resibo yun. Kasi kumain na kayo eh, delivery mo na eh. Di ba? Pinakain mo na siya. So every time na mag-join, kung sino yung nag-invite, siya yung may $30. Okay po? Basta, umari, sa isang araw, nakapag-join ka isang po, ay isang pong 300. Sa'yo na yun. Ikaw na po mag-budget mo. So ginagawa po yun ng kumpanya, parang walang masabi na walang pera. Kasi alam naman nila ang Pilipino, tayo, wala tayong pera eh. Aminin na natin kung para sa mayamang bansa, wala tayong pera. Di ba po? So ngayon, ano pa po, okay na po tayo sa rules and regulation, clear na po tayo sa